So eto mga sangkay, na pag-uusapan nga po na itong si BBM ay nagalit na po kay Cheese at maging kay Romualdez mga sangkay. At eto may kumanta tungkol po dito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Ngayon, ito kasi, nagalit daw po si PBBM kay Senator Cheese Escudero nung siya po ay Senate President pa at ngayon mga sangkay nilaglag. So malaki talaga ang posibilidad, no, na bagamat sabihin po natin mga sangkay na dapat independent ang Senado, ang Congress mga sangkay, pero may impluwensya pa rin po talaga ang Pangulo dyan. Kasi nga po mga sangkay, hindi na po nagugustuhan ni PBBM. Maraming involved dito mga sangkay. Mga senador, mga congressman. So ngayon, may kumanta tungkol dyan. Ito, pakinggan po natin. Naalala nyo siguro to mga sangkay. Ito po yung dating, mga dating tauhan ni Pinoy na mga sangkay. Isa rin po sa mga binabash natin dati. Pero pakinggan po natin kasi may mga impormasyon po silang nilabas dito. Kasi normally, kontrolado ng Pangulo yung House eh. Remember, there's also a leadership change in the Senate. It's harder to do a leadership change in the Senate kasi... So, mahirap pala magpalit ng leadership sa Senate. So, mas kontrolado daw po ng Pangulo ang House. Mas independent yung Congress, as what we know. Pero ngayon, nauna pa ang Senado magpalit. And in fact, sabi nga nila, doon sa nasa lamay ni nanay ni Mar, we're both there, and BBM was also there. Pumunta pala si PBBM doon sa lamay mismo ng nanay ni tama ba si Mar Rojas po ata itong mga sangkay tinutukoy niya. Doon daw sabi ng bilyonaryo, doon daw pinlano yung ouster ng Cheese. Nakita ko na, nag-uusap. Okay. Yun yung kumalat na picture mga sangkay ni PBBM at saka ni Tito Soto na nag-uusap sila doon mga sangkay. May mga iba pang mga senador din na naroon. So doon pala nangyari ang pagkalaglag kay SP Cheese Escudero. SP Soto and BBM. Hindi ko alam kung ano talaga yung pinag-usapan. So kasi meron na rin itong president na parang because nagalit na nga daw si BBM doon sa nagalit na daw si BBM sa BICAM. Sa BICAM noong 2025. And then remember, may mga lumabas na rin about yung supposed mga anomalous and questionable projects. Let's say sa Sorsogon, and then Bulacan, and then Escudero, the former Senate President, ay parang ang nabalitaan namin, nagalit na rin si BBM kay Senate President Cheese. So parang Nako po. So dito na visto mga sangkay na mukhang nagalit nga daw po ang presidente natin kay SP Cheese dahil nga po sa mga nangyayari, lalong-lalo na po yung involvement niya mga sangkay dito sa, alam nyo na yon, sa flood control. Kasi, di ba nga po, yung donor po ni Cheese, 30 million ba yun mga sangkay? Isa po sa mga kontraktor. So, talagang napuno na rin siguro ang presidente. Grabe yung frustration at effort ngayon ng Pangulo mga sangkay para po kalampagin itong mga corrupt. And not just contractors mga sangkay, but we are talking about the officials from our government. And many of them from House and some of them from Senate, mga sangkay. So, very crucial po talaga itong ginagawa ng presidente natin. Kaya naman, kailangan po talaga ng paglilinis. Isipin nyo kung habang ginagawa ito, si SP Cheese ang naroon, tapos si Cheese, isang involved dito sa flood control. Talagang, mga sangkay, alam nyo na, masyadong komplikado kung siya pa rin ang Senate President.
So a matter of time na magkakaroon na rin ng Ito si Dilimang change of nagsasalita. leadership in the Senate. Ang kwento kasi doon nasa lamay tayo. Ang sabi, nag-meeting sila. Ang sabi ko, may boto na ako, Mr. President. Kaya nadiretso na yun. Dito naman sa House. Ayun na pala ang nangyayari. So doon pa lang sa lamay mga sangkay, no? Yung lamay na yon, nagkaroon na po ng meeting doon mga sangkay. Kung sino ang isusunod kay Chis Escudero. Kasi ilalaglag nila si Chis eh. Tama ka na parang there's still a preference to stay on pa rin si Speaker. But I think siguro nag-prevail nga si Presidente. I was looking at classmate ko kasi sa 11th and 12th Congress, si Speaker Bochi. And Grabe, no? Ganun pa lang nangyayari mga sangkay. Napaka-komplikado ng ginagawa ngayon ng pamahalaan since itong mga sangkay malalapit din po kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Speaker, di ba? Pinsan. Tapos itong si Chis Escudero nga mga sangkay, talagang tropa yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala eh. Sabi pa nga po ni PBBM, wala siyang pakialam kahit po kamag-anak ka, kaibigan ka, as long as gumawa ka ng kalokohan, gumawa ka ng hindi maganda sa ating pamahalaan, yayariin ka ng presidente natin. So, ganun po ang nangyayari mga sangkay. Ngayon, ito na po ang kaganapan sa Pilipinas, no, na itong nangyayari ngayon, paglilinis talaga ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. And I hope that after mga sangkay ng situation na ito, after po ng ganitong klase, halimbawa may mga mapakulong na, meron na pong mahusgahan mga sangkay kung sino-sino ang mga guilty dito, I hope that our system, no, ang sistema ng Pilipinas, lalong-lalo na po yung political system natin, kasi lahat ng ito ang pinanggagalingan po talaga 1987 Constitution. Ang reason kung bakit po ang political system magulo, ang sistema ng pagpapalabas ng pera mula po sa kaban ng bayan papunta sa mga project, masyado pong nagugulo at nananakaw mga sangkay dahil nga po sa dumi at dahil po sa basurang 1987 Constitution. So, kung gusto natin mga sangkay na maasaayos ito, then ayusin natin yung sistema. Kasi walang kwenta ang pagpapakulong, walang kwenta ang mga guilty dyan na mahusgahan ng mga husgadong mga sangkay. Kung mayroon pong hindi maaayos o kung hindi po maaayos yung sistema, kasi ganun pa rin yun mga sangkay, di ba? Wala pa rin kwenta yun. So, kailangan po talaga maayos itong sistema nang sa ganun, mga sangkay, kumbaga, hindi lamang po natin pininturahan ang sasakyan sa labas, kundi pinalitan po mismo natin ang makina na dahilan kung bakit hindi maayos ang pag-andar ng sasakyan. Para makausad naman po ang Pilipinas, Diyos mio marimar, matagal na po tayong lugmok mga sangkay. So ano po ang inyong opinion dito sa iginanta na ang presidente nga daw po natin ay na-bad trip na kay Chis Escudero. At doon daw po sa lamay na yon mga sangkay, ng nanay ni Mar, nilaglag na nga daw po si Chis. At napag-usapan mga sangkay ang ipapalit. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.